Ang muling pagsilang ng walang pangalan na Diyos. Please subscribe, like and share po, thank you. Kabanata 51. Lahat ng sinabi nito, alam na alam ni John ang kanyang mga problema. Nakakita na siya ng napakaraming pamamaraan ng paggalaw sa silid-aklatan, ngunit lahat ng mga ito ay may katawa-tawang mga kinakailangan sa paglilinang. Gayunpaman, gusto niyang maghintay hanggang sa matemper ang kanyang pisikal na katawan hanggang sa maturity bago magsimula. Ang problema ay kung walang mga diskarte sa paggalaw, ang sitwasyong nangyari kagabi ay mangyayari ng paulit-ulit. Ang kanyang mga sentido ay higit sa sapat na lakas upang makita ang mga galaw ni Oliver. Sa katunayan, si Oliver ay mabagal sa kanya, ang problema ay pagkakaroon ng sapat na bilis upang makaiwas. Kung gumamit siya ng sapat na amplification arrays para gawin iyon, ginawa niyang paste ang kanyang mga binti na nagpabalik sa kanya sa ideya ng pagpapalamig ng kanyang katawan. Tatayo na sana si John para tingnan kung makakalabas siya ng akademya at tumungo sa labas ng mundo, nang biglang may pumasok sa isip niya. Noong gabing iyon, pinag-uusapan nila kung paano narito ang isang sekta. Isang napakalaking butas ang napunta sa dati nilang lugar. Nararamdaman ko tuloy na may nanggagaling sa lawa na iyon, baka nandoon pa rin ang mga guho ng sinaunang sektang iyon. Nag-alinlangan si John. Sinubukan niyang baliwalain ang ideyang ito sa buong panahong ito. Ngunit, hanggang ngayon, nalampasan na niya ang isang kapat ng kanyang 2-month time frame at wala nang iba pang mapapakinabangan niya rito. Pakiramdam niya ay lampas sa kanya ang anumang nasa ibaba ng lawa. Ngunit, kung hindi siya nakipagsapalaran, posible bang matupad niya ang kanyang mga layunin? Tumangala si John sa kisame, pinatibay ang sarili. Ngayong muli niyang pinagtibay ang pundasyon ng kanyang array alchemy, siguro oras na para makipagsapalaran. Kung hindi ngayon, kailan? Tumalon si John, patungo sa mga aklat na nauuri bilang heograpiya. Hindi niya pinansin ang mga ito noon, ngunit ngayon ay sobrang interesado na siya. Nagtatak siya ng mapa ng sinaunang sekta sa kanyang isipan. Ang Celestial Deer Sect. Kawili-wili, tila sila ay dalubhasa sa array alchemy, ngunit ang kanilang mga libro ay napakalalim. Maaaring ang sekta na ito ay napakalakas, o ang Focus Academy ay sadyang mahina. Ang hindi alam ni John ay napakawalang muwang niya sa kanyang pahayag. Ang totoo, ang sekta ng Celestial Deer ay marahil ang pinaka-advanced na sekta sa mga tuntunin ng array alchemy dahil sa kanilang beast protector, ang Celestial Deer. Dahil sa likas na aurora ni John, hindi niya kailangan ng medium para mag-imprint ng mga array. Gayunpaman, ang mga puwersahang gumising sa kanilang mga aurora ay walang pagpipilian kundi gamitin ang mga daluyan na ito. Kung saan, ang mga kristal na nilikha ng Celestial Deer ay ang pinakamahusay. Ang mga Grandmaster level array alchemist isang antas ng ekspertong 3 hakbang na mas mataas kaysa sa kasalukuyang John at higit pa ay umasa sa mga kristal na ito upang paganahin ang kanilang pinakamakapangyarihang array at pandayin ang kanilang pinakamabisang mga table tasks. Ang mga kristal na ito ay nagkaroon din ng amplification effect kahit para sa mga may likas na aurora. Ngunit, ang mga pamamaraan ay matagal nang nawala kasabay ng pagkawasak ng sekta. Kaya, nagpatuloy si John sa kamangmangan. Bukod sa aking pagpapalakas sa array alchemy, sinuri ko ang lahat ng mga diskarte sa pagtatanim ng espada na kaya ko bilang karagdagan sa mga libro tungkol sa pagdama ng mga kalooban at layunin. Mukhang ang aking landas sa pagtaas ng aking kapangyarihan ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kalooban. Ngunit, kailangan ko munang dagdagan ang kapangyarihan ng aking katawan upang magamit ko ang aking mas makapangyarihang kaluluwa bilang isang daluyan. Ang paggamit ng aking level 9 na musika sa loob lamang ng 5 oras ay halos maglalagay sa akin sa bingit ng kamatayan noon at kahit na magdusa ako sa mga kamay ng jackass na iyon. Kung gusto kong gumamit ng maraming mga habilin sa isang pagkakataon o nasa labanan, ang stress ay mas malala pa. Sa kabuuan, ang pagpapalakas ng aking katawan ang aking pangunahing prioridad. Pagkatapos, magtutuon ako ng pansin sa mga diskarte sa paggalaw. Pagkatapos nito, kakabisado ko ang mga array hanggang sa 9 na karaniwang antas. Kung ako ay may sapat na talino at may oras pa, sisimulan ko ang aking landas sa daan ng espada. Huminga ng malalim si John, itinatak sa kanyang isipan ang mapa na ito.
Mukhang oras na para bisitahin ang ilalim ng lawa na ito. Kung ang mga bagay ay napakadali, hindi ba't may nahanap na ang mga eksperto ng Focus Academy? Sabi nga, sa simula pa lang, naramdaman ni John na may tumatawag sa kanya. Sa kalaliman ng gabi, iniangat ni John ang kanyang ulo pababa sa kisame ng ibabang antas ng gitnang haligi upang matiyak na walang tao roon. Matapos makumpirma, dumaan siya sa bintana, dumulas at dahan-daang bumaba. Bagamat tinawag nilang Focus Lake ang anyong ito ng tubig, alam na alam ng John na ang lalim nito ay hindi gaanong maihahambing sa karagatan. Hindi siya sigurado kung makakayanan ng kanyang karaniwang defensive array ang pressure, kaya gumugol siya ng dagdag na 2 araw sa pag-aaral ng pinakamataas na common level defensive array na maaaring magligtas sa kanyang buhay. Inabot siya ng ilang oras upang matapos ang pagguhit nito, at tiniyak niyang may kaunting imperfection para hindi tumunog ang chimes ng langit. Bagamat maaaring ipaalam nito kay Madeline na siya ay buhay, kung siya ay nahuli sa gitnang tore dahil sa isang bagay na tulad nito, hindi ito magiging mabuti. Makalipas ang ilang oras, mas naging laganap ang masasamang aura na naramdaman noon ni John. Ngunit, pinatibay ni John ang kanyang pasya. Kung ang isang sinaunang angkan ay may mga guho na nakalatag dito, ito ay masyadong kapakipakinabang para sa kanya na palampasin. Hindi kailanman maaaring magkaroon ng mga nasa walang panganib, kaya handa siyang kunin ang mga panganib upang mailigtas si Madeline. Sa tuwing naiisip niya ang kawalan ng kakayahan na nararamdaman niya ngayon, nanlamig ang mga mata nito. Maya-maya, bumungad sa harap ng mga mata ni John ang isang nakakagulat na tanawin. Isa itong napakalaking dome formation, na sumasaklaw ng daan-daang milya sa bawat direksyon. Natigilan si John. Hindi ito maaaring maging ganito kadali, tama. Paanong ang isang napakalaking pormasayo na tulad nito ay makaligtaan ng mga elder ng Focus Academy? Hindi iyon tama. Noong unang dumating si John dito, malinaw na parang salamin ang tubig. Kahit ang lalim nito, pakiramdam niya ay nakikita niya hanggang sa ibaba, tiyak na wala dito ang formation dome na ito. Ano bang nangyayari? Kabanata 52. Nabulunan si John. Anong antas ng array alchemy ang dapat mong maabot para makagawa ng ganito? Madadaanan ko pa kaya ito. Ang aking spatial array ay isang biro sa harap ng isang defensive array na tulad nito, kung ito man ay isang defensive array. Ang tanging pagkakataon ko lang ay kung gagamit ako ng spatial array na pinagpala ng mga chimes ng langit. Sana, pagkatapos ng maraming taon, ang pormasayon ay hamina ng sapat para gumana ito. Nang malapit ng subukan ni John ang kanyang 5th common level spatial array, hinawakan niya ang napakalaking defensive array at tila nakalusot. Sa isang iglap, lumulutang siya sa tubig, ngunit sa susunod na pagbagsak niya sa hangin, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Kung walang pagpipilian, maaari lang siyang gumamit ng ilang defensive array para mabilis na maputol ang kanyang pagkahulog. Bisitahin ang novelbean.com para sa mga update. Ito ay dapat na isang array na humaharang sa mga banta. I guess I'm not powerful enough to be a threat, John chuckled bitterly, landing on the ground with a thud. Ito ang tanging conclusion na maaaring makuha ni John sa impormasyong mayroon siya. Maya-maya pa, isang flash ng itim na ilaw ang nag-zip ni John, na ikinagulat niya. Ano iyon? Maingat na bumangon si John. Bang! May kumatok sa dibdib ni John dahilan para matambal siya sa lupa. Inaasahan niya ang matinding sakit. Ngunit, nakakagulat, halos walang anumang sakit. Ano ba ang nangyayari? Habang muling bumangon si John ay may isa pang itim na ilaw ang tumama sa kanyang likod, dahilan para matamba muna siya. Ano ba? Ang mga mata ni John ay kumislap ng mga gininto ang ilaw habang naghahanda siyang agad na maglagay ng isang kombinasyon ng defensive spatial array upang mahuli ang itim na liwanag sa kanya. Muling dumating ang itim na liwanag, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na si John. Isang globo ang lumitaw sa paligid niya nang ang itim na ilaw ay tumama sa kanya, na nagpatomba sa kanya sa kabilang panig ng hanay. Ngunit, habang ang itim na liwanag ay sinubukang tumakas, kung ano ang tunog ng isang ungol ay tumunog ng mapagtantong ito ay nakulong. Hindi payag na sumuko, tumalbog ito sa paligid ng array, na nagdulot ng mga bitek. Nako, ayaw mo.
Hinawakan ni John ang itim na liwanag, ngunit walang epekto. Kailangan kong paliitin ang array. Ito ay isang manipulation technique na natutunan niya bago pa man ang piging. Ito ang nagbigay daan kay John na baguhin ang hugis ng kanyang mga array sa isang mas maginhawang anyo. Pinayagan din siya nitong bumuo ng Phoenix para paliparin si Madeline sa piging. Ngunit, ang mga apoy mismo ay mula sa kanyang aurora. Maya-maya, nakayuko si John habang nakatingin sa isang adorably pouting puppy na parang nilalang. Natigilan siya na kaya pang mabuhay ng isang nilalang dito mag-isa. Mukha itong USA, ngunit mayroon itong mga paa sa halip na mga kuko. Ang itim na balahibo nito ay talagang may mga patch ng jet black na kaliskis dito. Ang maliit na ulo nito ay may parang mga bukol kung saan tumutubo ang mga sungay sa kalaunan. Gayunpaman, ito ay labis na pinaghahambing ng maringal na pag-ikot ng puting balahibo at isang puting perlas na parang kaliskis sa noo nito. Ito ay mukhang isang magandang lahi ng tuta, isang uri ng napakarilag na kakaibang nilalang. Bagaman, ito ay may bilis na naghagis kay John para sa isang loop. "You're adorable," sabi ni John sabay tawa, "gusto mo bang maglaro?" Inabot ni John para tapikin ang ulo ng maliit na lalaki. Tila hindi ito tumutol habang nakatingin sa interes, tila nagulat pa na nahuli ito. Pinuhat siya ni John at hinawakan sa kanyang mga braso, pinahiwa-hiwalay ang hanay, "Anong ginagawa mo dito mag-isa, bata?" Nagpatuloy si John na lumingalinga sa paligid, kontento sa katotohanang tila ayaw bitawan ng kanyang bagong kaibigan. Bagamat tila walang pakialam si John sa engkwentro na ito, talagang tumatakbo ang kanyang isip. Ang lahat ng nakikita niya sa kanyang paligid ay mga wasak at lumang mga gusali, ang lugar ay tila ganap na sira. Gayunpaman, malinaw na may buhay na nilalang sa kanyang mga bisig. Mayroon bang iba? May nagpalaki ba sa kanya sa buong oras na ito? Nagpa siya si John na maglakad papunta sa Absolute Center kung saan nakita niya ang isang napakalaking gusali. Bagamat hindi ito kasing taas ng gitnang haligi, mukhang kasing lapad ng haligi, kaya maaaring may mga palatandaan doon. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nasa tapat na ni John ang gusali, ngunit ang masasamang aura ang pinakamakapal na naramdaman niya. Talagang sigurado siya na ang panganib na naramdaman niya sa lugar na ito noon ay nanggagaling dito. Papasok na sana siya, nagsimulang kumadyot ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, na naging sanhi ng pag-agaw ng puso ni John. "Napakalakas ng loob mo, tinatrato mo ang aking anak na parang alagang hayop." Isang boses ang umusbong, ngunit tila direktang ipinadala ito sa ulo ni John. Lumingon-lingon si John, nanginginig nang makita ang napakalaking silhwete ng isang purong puting maharlikang mahal na may mga pag-ikot ng ginto sa balahibo nito na lumilitaw sa kalangitan. Ang mga mata nito ay walang katapusan na walang kaputian at ang aura nito ay nakakasawa. Bumaba si John para makita ang inosenteng itim na mga mata na nakatingin sa kanya. "Talagang pinahirapan mo ako, ha?" Nakangiting sabi ni John, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin sa ganoong bagay. Naisip niya lamang na ang maliit na lalaki ay kaibig-ibig. Ngayon galit ang kanyang ina. Tila nagulat ang ilusyonaryong USA sa pagiging mahinahon ni John. Ang kanyang paglilinang ay higit na nalampasan ang batang ito, ngunit siya ay tila payapa. Sa pagkakataong iyon ay bumawi ang mapang-api niyang aura at tila napangiti pa siya. "Pasensya na, Senior. Pinaglalaroan ko lang si Little Black, hindi ko igalang ang maladyos na celestial deer," magalang na sabi ni John. Natahimik sandali ang ilusyon bago tumango. Pagkatapos lumiit siya sa isang babaeng napakaganda, kahit si Madeline ay hindi kayang ikumpara. Wala pang nakitang babaeng ganito kaganda si John hanggang sa halos malagutan na siya ng hininga. Masasabi lamang na napakaswerteng lalaki ng kanyang asawa. Parang ang martial world talaga ang nagpapataas ng kagandahan. Ngunit, ito ay pinakamahusay na hindi ko saktan ng gayong kapangyarihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, itinago ni John sa kanyang sarili ang kanyang mga malalanding komento. Hindi ito dahil natatakot siya para sa kanya, ngunit kung mamatay siya. Kung gayon sino ang tutulong kay Madeline? Pero, hindi nito napigilan si John na mamsmerize. Kabanata 53. Ang illusory na babae sa harap ni John ay may puting umaagos na buhok.
Ang kanyang kipaw ay tumugma sa kanyang dating balahibo, puti na may umiikot na pattern ng ginto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay John, tila sinusukat siya. Kahit na sa loob ng Celestial Deer Sect ay bihira ang mga may likas na aurora, bihira hanggang sa punto na kakaunti lang ang mayroon tayo sa ating mahabang kasaysayan, bulong niya. Mukhang wala siya sa peak condition, naisip ni John. Siyempre, hindi niya rin sinabi. Sino ang nakakaalam kung ang dalubhasa na ito ay magdadala sa loob ng gayong bagay? Sa wakas, tumangala siya mula sa kanyang pagsusuri. Huwag kang gumalaw, nakita ni John ang isang maselang ilusyon na kamay na dumampi sa kanyang noo. Gustuhin man niyang gumalaw ay wala siyang kapangyarihang pigilan ito. Pakiramdam niya ay hubad na ang buong buhay niya. Nag-flash sa mga mata niya ang mga alaala niya at makalipas ang ilang sandali, parang alam na ng babaeng ito ang lahat tungkol sa kanya. Mukhang ang iyong sekta ay nakikitungo sa medyo kadiliman. Ngunit, upang makabuo ng ikasyam na karaniwang antas ng mga arrays na may kaunting pagsasanay, ikaw ay magiging isang matataas na henyo kahit na nakahanay laban sa aming buong angkan. Tumango ang ginang bilang kasiyahan. Parang hindi naman sa wala ang paghihintay ko. Alam ko ang kailangan mo, sumama ka lang sa akin. Handa akong ibigay ang kailangan mo para mailigtas ang babae mo basta ay pangako mo na aalagaan mo ang anak ko tulad ng sarili mong kapatid pagkatapos kong mawala. Mag-iiwan ako ng tatak sa iyong puso, kung sakaling maglakas loob kang tretuhin siya bilang isang kasangkapan, ang hiwa ng aking kaluluwa ay papatayin ka sa isang iglap. Isang malamig na pawis ang lumitaw sa likod ni John, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Wala siyang intensyon na abusuhin si Little Black, kaya kontento na siya sa ayos. Ngunit, hindi ba masyadong mabilis ang lahat ng ito? Ano ang hinihintay ng babaeng ito? At, tila siya ay isang kaluluwa, ngunit paano siya nagkaroon ng ganoong batang anak? Kamakailan lang ba siya namatay? Higit pa dyan, mayroon ba talaga siyang paraan para pagalingin si Madeline? Mapagkakatiwalaan ba siya? Teka lang senyor, alam mo ba ang disposisyon ng Diyosa? Gayunpaman, hindi naiwas ang itanong ito ni Don. Ay, kabilang ito sa nangungunang tatlong likas na konstitusyon ng katawan na may antas ng Diyos na maaaring magkaroon ng isang babae, nagsimulang maglakad ang Celestial Lady papasok sa gusali, pero, ito rin ay kabilang sa mga pinaka-problema. Bagamat ang paraan ng pagkakabanggit nitong si Akihiko ay talagang isang paraan upang gamutin ito, nangangahulugan din ito ng pag-alis ng iyong babae sa lahat ng kanyang potensyal. Ang haba ng kanyang buhay ay magiging sa isang normal na tao, at lahat ng kanyang talento ay pag-aari niya. Isa itong paraan na gagamitin lamang ng mga miyembro ng Dark Clan. Pinaghihinalaan ko na ang Daio Clan na ito ay may kaugnayan sa kanila. Naniniwala ako na narinig ko ang tungkol sa isang Daio Clan maraming milenya na ang nakalipas, ngunit, sila ay nalipol noong digmaan ang aking Celestial Deer Clan kasama ang kanilang mga kaalyado laban sa ating mga kaaway. Hindi ako sigurado kung magkakamag-anak ba sila o hindi, ngunit mahalaga para sa iyo na huwag maliitin ang mga ito sa hinaharap. Tila komplikado ang kalooban ng babae nang magsalita siya tungkol sa mga pangyayaring ito. Nagseryoso ang ekspresyon ni John. Kung gayon, mayroon bang paraan upang gamutin siya nang hindi nauubos ang kanyang potensyal? May ilang paraan. Ang pinakamahirap na paraan ay ang maubos ang lahat ng kanyang dugo at palitan ito ng dugo mula sa ibang konstitusyon sa antas ng Diyos. Ang isa pang paraan ay ang makiisa siya sa isang taong may uri ng katawan ng disposisyon ng mga Diyos, na ang mga sintomas ay halos pareho, ngunit sa loob ng isang lalaki. Ngunit, sa palagay ko ay hindi alinman sa mga ito ang mga ruta na maaari o gusto mong tahakin. Ang isa pang pagpipilian ay isang tableta sa antas ng Grandmaster na tinatawag na Constitution Awakening Pill. Parang kontra-intuitive na gisingin ang isang konstitusyon na bumabagabag sa kanya, ngunit, ang konstitusyon ay talagang kumikilos lamang tulad nito dahil kailangan nito ng isang catalysta upang ganap na magising. May hawak bang mga tabletang iyon sa Celestial Deer Clan? Siyempre ginagawa natin, ang napakalaking sekta ay magkakaroon ng daan-daang mga disipulo na may mga konstitusyon na kailangang gisingin. Gayunpaman, ang mga tabletang ito ay nawala ang kanilang lakas sa loob ng libu-libong taon mula nang masira ang sekta.
Napabuntong hininga ang Celestial Lady nang makarating siya sa malalaking itim na pinto. Halos parang Michu. Ang determinasyon ni John ay nagpatibay. Anong antas ng Array Alchemist ang dapat kong maging para mapeke ang tableta? Panipi. Sinabi na ng Celestial Lady na ito ay isang tableta sa antas ng Grandmaster. Malinaw, kung gayon, ang isa ay kailangang maging isang Grandmaster upang mapeke ito. Pero, dahil sinabi rin ng babaeng ito na may solusyon siya, dapat may ibang paraan siya. Sa ngayon, si John ay wala kahit saan malapit sa antas na ito. Lumingon ang Celestial Lady at ngumiti sa kasiyahan. Ang determinasyon ay eksakto kung ano ang kailangan mo sa landas ng paglilinang. Ang swerte ng babaeng iyon sa iyo, at matututo ng mabuti ang anak ko sa ilalim mo. Karaniwan, kailangan mong maging isang peak-level Grandmaster Array Alchemist para mabuo ang PIL, kaya ang iyong Aurora ay kailangang nasa Saint Stage. Pero, may ibang paraan. Kung ang Aurora mo ay umabot sa Blooming Stage, isang hakbang na lampas sa iyong kasalukuyang Foundation Stage, at gumamit ka ng PIL condensation technique ng aking Celestial Deer Sect, pagkatapos ay maaari mong pagsamahin ang mga table tasks na nawala ang kanilang potency ng magkasama upang bumuo ng isang sobrang uri ng tableta. In fact, considering your talent, you might be able to awake 100% of her constitution if you combine enough pills. Karaniwan, ang mga table tasks ay gumising lamang ng mga 60 hanggang 70%. Nakakuyom ang mga kamay ni John, kaya ko to. Ang tanging dahilan kung bakit ko ito isinalita bilang isang opsyon ay dahil nagtitiwala ako sa iyong mga kakayahan sa pag-unawa. Maaaring walang mataas na kinakailangan ang discarding ito para sa paglilinaw dahil gumamit ka ng mga ginawang table tasks, ngunit nangyari ito ng antas ng pag-unawa na mas mataas kaysa sa pag-unawa ng taong gumawa ng tableta. Ililipat ko ang pamamaraan sa iyo sa lalong madaling panahon. Tungkol sa lakas ng iyong kaluluwa, sa tingin ko ay mayroon akong solusyon. Ang landas ng paglilinang na gusto mong tahakin ay sa katunayan isang bagay na ginawa ng maraming henyo bago ka. Ang maghintay hanggang sa mag-mature ang iyong katawan ay isang landas na tinatahak lamang ng mga may lubos na kumpiyansa. Sa katunayan, kung ang iyong babae ay hindi ipinanganak sa mababang antas ng Sapientia clan, malamang na ito rin ang tinahak niya. Nakakalungkot na sinayang nila yung potential niya ng ganon. Ngunit, kung uminom ka rin ng tableta para sa paglilinis ng paglilinang, maaari mo itong ibigay sa kanya bago mo ganap na gisingin ang kanyang konstitusyon. Pagkatapos ay maaari na siyang magsimulang magtanim kaagad. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng God-grade constitution. Ang sino mang may ganitong konstitusyon ay maaaring magsimulang magtanim kaagad hanggat ito ay ganap na nagising. Ang malakas na tunog ng paglilipat ng mga gears. Dahan-daang bumukas ang mga pinto, at ang paningin sa harap ni John ay halos malaglag si Little Black. Kabanata 54. Nagsimulang magmula ang mga malungkot na ungol mula sa mga bisig ni John. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang Little Black na nagtatago sa kanyang dibdib, sinusubukang tumalikod sa eksena. Noon iyon nakita ni John. Dalawang napakalaking nilalang na daan-daang metro ang haba at lapad. Ang isa ay eksaktong katulad ng ilusyon na USA na nakita niya sa langit. Isang larawan ng pagiging perpekto, tahimik itong napahinga habang ang ulo nito ay nakapatong sa noo ng isa pang napakalaking nilalang. Ang isa pa ay natatakpan ng itim na kaliskis. Ang mga sungay nito ay napakalaki, hindi bababa sa isang kapat ng haba ng katawan nito. Ang mga ito ay sumasanga sa detalyado at eleganteng mga pattern at may itim na sinaunang marka na direktang nakaukit sa mga ito. Iyan ay, isang kilin. Huminga ng malamig si John. Mamantong hininga ang celestial na babae, kaming mag-asawa ito. Namatay kami sa digmaan at ibinigay niya ang kanyang kaluluwa para pakainin ang aking kaluluwa para manatiling buhay ako ng sapat para maipanganak si Little Black. Pinipigilan ko ang aking pagbubuntis sa lakas ng aking asawa, iniwan ako, ngunit nang maramdaman kita ilang linggo na ang nakalipas, inakala ko na nadarating ka rin sa wakas, kaya sa wakas ay nakapagpahinga na rin ako. Little Black, wala pa akong pusong pangalanan siya hanggang ngayon, pero dahil mukhang gusto mo ang pangalang iyon, anak, papayag akong magkaroon ka nito.
I'm sure bibigyan mo siya ng isa pa kapag nag-mature na siya at pumasok na siya sa anyo niyang tao. Hindi maisip ni John kung gaano kalakas ang celestial deer at kilin na ito upang maging napakalaki, ngunit ang malinaw ay ang linya ng dugo ni Little Black ay hindi pangkaraniwan. Si kilin ay mapagmataas at nag-iisa na mga nilalang. Kung hindi dahil sa akin, hindi na sana siya namatay tulad ng ginawa niya. Upang protektahan ang isang sekta ng mga tao sa lahat ng bagay, siya ay naging katatawanan ng kanyang angkan at ang Little Black ay tinanggihan. Naikuyom ni John ang kanyang mga kamao, "Martial world truly is cruel." Muling bumantong hininga ang babaeng celestial, "Sumama ka sa akin." Pumasok sila sa libingan, hinayaan ang isang makalangit na halimuyak na dumaan sa kanila. Lumakad ang celestial na babae sa noo ng kanyang asawa at inilagay ang kanyang kamay sa gitnang sukat pagkatapos umangat sa hangin. Isang liwanag ang kumislap, na nagdulot ng panginginig sa katawan ng napakalaking madilim na kilin habang ang isang napakalaking itim na patak ng dugo ay nabunat ng babae. Tahimik siyang gumalaw sa kanyang noo bago huminto. "Pagkatapos kong bunutin ang essence blood ko, hindi na ako makakatagal pa. Maglalaho ako ng maayos. Kaya, una, ipapasa ko sa iyo ang pamana ng Celestial Deer Clan. Hindi ko hinihiling na maghayganti ka para sa atin. Hindi ko rin hinihiling sa iyo na ilagay ang iyong buhay sa linya. Tapat na ang dugong Dom anak. Hindi ko nasasabihin sa iyo ang kwento sa likod ng ating digmaan. Hinihiling ko lang na alagaan mo ang anak ko at kapag sapat na ang kapangyarihan mo, ipasa ang legacy ng Celestial Deer Sect. Kapag nakapagdesisyon na si Little Black, hayaan siyang magpasya kung babalik sa angkan ng kanyang ama o hindi. Utang ko sa asawa ko na huwag hayaang mamatay ang anak namin sa parehong dahilan ng ginawa namin, mahinang sabi niya. Ramdam ni John ang lungkot sa kanyang boses habang ang daloy ng mga alaala ay sumalakay sa kamalayan ni John. Hindi nakatiis, bumagsak siya sa lupa habang dinadala siya roon ng banayad na hangin. Habang siya ay nawalan ng malay, isang malambot na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang esensya ng dugo ng isang demonyong kilin at isang celestial deer ay magbibigay sa iyo ng lakas ng katawan na kakaunti lang ang makakapantay. Aabutin ng ilang taon upang masipsip ang lahat ng ito ng buo, ngunit, ito ay nasa tamang panahon para sa iyong katawan na magsimulang maglinang. Pagkatapos ay maaari kang pumili mula sa buong koleksyon ng Celestial Deer Sect. Dahil wala kang oras sa ngayon, tutulungan kitang pilitin na i-ingratiate ang 5% ng bawat isa gamit ang huling lakas ko. Sa hinaharap, kakailanganin mo ng mataas na antas ng body tempering na prutas at mga gamot upang magpatuloy. Tutulungan ka ng demonyong kilin na magkaroon ng mataas na kaugnayan sa apoy, hangin, kadiliman, at mga demonyong kalooban. Gayunpaman, ang aking dugo ay magbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang celestial, liwanag, at kristal na kalooban. Ito ang pasasalamat ko sa iyo. Nakita ko na ang buhay mo at naiintindihan ko kung anong klase kang tao, hindi ako naniniwalang mali ang pagkatiwalaan ka ng ganito kalaki. Ang huling nakita ni John bago pumanaw ay ang dalawang malalaking patak ng dugo, isang itim at isang pilak, na lumiliit at namuo bago lumipad sa kanyang dibdib. Mga ad ng pop future. Naitim siya sa kilig. Isang huling boses ang umalangaw-ngaw, "Salamat." Tinanay ni Delia ang kanyang mga kasanayan sa espada sa ilalim ng mataas na araw kasama ang himig ni Madeline habang bumababa ang kanyang likod. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mamatay si John at kahit na nasasaktan pa rin si Madeline araw-araw, pinilit niyang tulungan si Delia na magsanay upang makahanap siyang muli ng layunin. Bagamat pakiramdam niya ay magiging madali ang pagtakas, alam din niyang namatay si John sa pakikipaglaban para sa kanyang karapatang mamuhay sa buhay na gusto niyang mabuhay. May bahagi sa kanya na gustong sumuko, na tapusin ang sarili niyang buhay sa isa sa maraming pagkakataong natamo na niya, ngunit matatag na nakatatak sa kanyang isipan ang mga pag-iisip ng isang binata na may maningning na ngiti. Kahit na ito ay isang bagay na ayaw niyang gawin, pakakasalan niya si Akihiko para mabuhay siya para kay John. Patay na ang kanyang mga magulang, wala siyang pamilya, naparito siya sa mundong ito ng mag-isa. Baka siya lang talaga sa mundo ang nakaalala sa kanya. Ang isang bahagi ng kanyang tumangging payagan ang kanyang memorya na mamatay.
Ikaw ang dahilan ko para manatiling matatag. Habang ang ngiti ni Madeline ay tiyak na mas malungkot, muli itong nagsimulang lumitaw sa kanyang mukha. Bumabuti ka na, Delia. Lahat ito salamat sa iyo. Ang iyong kalooban ng musika ay ginagawang mas madaling mag-focus. Mas naramdaman ko ang layunin ng aking ice sword technique na kasama mo, same time na pasasalamat ni Delia kay Madeline. Lumapit si Delia kay Madeline at umupo sa bato sa tabi niya. Alam mo, mula nang mawala ang aking ina, gusto kong panatilihing pareho ang Potianeva Peak. Palaging sinasabi ni Itay na mahal niya ang kalikasan at ayaw niyang istorbohin ito, kaya sinundan ko ang kanyang landas sa abot ng aking makakaya, sabi ni Delia. Ang mga bulaklak mula sa mga puno ay nalaglag sa kanilang paligid, at pinalamutian ang hangin. Kabanata 55. Tahimik na nakikinig si Madeline, hindi naman madalas nag-open up si Delia, pati mama niya. Kahit na wala siya dito, gusto kong gawin ang lahat para gawin ang tama sa kanya. Maaaring nasa malayo siya, o maaaring patay na siya. Pero, ang alam ko ay kung ano ang nasa harapan ko. Ang aking kalooban ay magpakatatag para hindi mawala sa akin ang sinumang mahalaga sa akin, huminga ng malalim si Delia bago nagpatuloy. Hanga ako sa lakas mo ate. Kung ano ang pinagdaanan mo simula ng iyong kabataan. Ang pagtrato bilang isang mahalagang piraso ng chess sa halip na isang tao. Pagkatapos ay itinatapon sa isang tabi sa sandaling hindi ka nakapakipakinabang. Paghahanap ng kapayapaan pagkatapos ng mga taon ng pakikibaka, pagkatapos ay sa wakas ay manirahan sa kaunting kaligayahan, para lang alisin ito sa iyo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. At umupo ka pa rito, nakangiti. Oo, ngiti sa sakit, pero ngiti pa rin. Gawin mo ito, habang hindi ako makaget over sa isang babaeng tinatawag kong ina na malamang na umalis ng mag-isa. Napatingin si Madeline kay Delia, gulat na gulat. Napangiti ng mapait si Delia, alam kong sinubukan ninyong itago sa akin iyon. Ngunit, kung iisipin mo, halata ang sagot. Hindi siya patay. Siya ay kinuha at pinilit na magpakasal sa Clyde God clan. Hindi sapat ang lakas ni Itay para protektahan siya pagkatapos mabuklod ang kanyang kapangyarihan. Mahina ang boses ni Delia. But, then, she continued firmly, pero, magiging ako. Kahit gaano pa ako kahirap magtrabaho. Patatagin ko ang aking kapangyarihan, hahanap ng mga kakampi, at ibabalik ko ang aking pamilya. Pinagmasdan ni Madeline si Delia na nagmamature sa harap ng kanyang mga mata na may ngiti sa kanyang mukha, mukhang masyado ka naming nagustuhan, mariing tumango si Madeline, pagkatapos kong gumaling, lalakas ako sa piling mo ate. Maninindigan ako laban sa isang God clan kasama mo, kahit na kailangan nating labanan silang mag-isa. Nagyakapan ang dalawang babae, na nakatagpo ng ginhawa sa kahinaan at lakas ng isa't isa. Matapos maipa ng dalawang batang babae ang kanilang mga damdamin, tumayo si Delia upang magsimulang mag-ensayo muli. Hinawakan ni Madeline ang kanyang lira, inihanda upang suportahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang espada ni Delia ay umindayog sa isang arko, alam mo, bukas ang gitnang haligi ng mundo. Ang kota ay talagang mas malaki sa taong ito. Mukhang maraming bagong miyembro ng pamilya Storm. Pamilya ng Bagyo. Well, I'm not entirely sure kung galing sila sa Storm family. Pero, lahat sila ay blonde at asul ang mata, kaya nag-assumption na lang ako. Talaga, kakaiba yon. Bagaman, narinig ko minsan mula sa aking ama na ang pamilya Storm ay talagang isang malaking sangay ng angkan na nagpasyang humiwalay sa pangunahing sangay sa ilang kadahilanan o iba pa. Narinig ko ang parehong bagay na sinabi ng aking ama pagkatapos kong magtaka kung bakit namin pinayagan silang sumali sa alyansa ng pamilya ng haligi. Ginawa niyang parang wala talaga siyang choice kundi tanggapin. At saka, habang kinakaharap mo ang iyong sakit na lumalala, mataktikang sabi ni Delia, inilipat nila ang petsa ng tournament ng Big Sect. Mukhang nakahanap sila ng paraan para mas mabilis na palakasin ang pagbubukas ng kayamanan ng dimensyon. Pinaplano nilang gamitin ang kasal mo bilang opening ceremony para sa tournament. Oh, akalain mong ang nobya ay makakapili ng mga bagay na tulad nito, mapait na sabi ni Madeline.
Pumajejek si Delia, dahil mas mahina si Akihiko kaysa sa iyo, maaari mong makuha ang harem na gusto mo noon pa man. Pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng mas maraming kasal kung nais mong maayos ito. Madeline laughed genuinely for the first time in what seems like forever, huwag kang masyadong magbiro. Bakit ko naman sasayangin ang kasal sa isang concubine, pilyong sabi ni Madeline. Hahaha, dapat makaramdam ng karangalan si Akihiko, bilang unang asawa. Ngunit, ang mga nakatatanda mula sa Big Sex ay magagalit ng husto pagdating nila rito. Magugulat ako kung hindi siya matalo ng kalahating buhay sa tournament. Hindi ba bahagi na ng Big Sex si Akihiko? Naniniwala ako na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng isang mas mataas na antas ng pamilya sangay ng kami, bakit siya kasali sa paligsahan? Oo, ngunit ang pagbubukas ng mundo ay medyo naiiba sa taong ito. Dahil ang mundong binubuksan nila ay mas makapangyarihan kaysa sa iba, ang kayamanan ay maaari lamang sumuporta sa limitadong dami ng mga taong pumapasok ng sabay-sabay kahit na may bagong power supply na nahanap nila. Kaya, sa halip na lahat ng mga disipulo ng Big Sect na pumasok, kailangan nilang limitahan ito sa pagkakataong ito. Mukhang wala sa ating mga estudyante ang magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa pagkakataong ito. Oo, to think, inayos nila kaming first-year pillar family members para dito, para lang madismaya sa huli. Huwag mong masyadong maliitin ang iyong sarili. Ang iyong kalooban ng espada ay umabot na sa 3 antas. Huwag mong isipin na nakalimutan ko na pinulot mo lang ang espada sa simula ng taon ng pag-aaral, 2 months lang at ganito ka na. Paano ko may kukumpara kay John? Naabot niya ang 9th level ng Wheel of Music, at magkasing edad lang kami. Napabuntong hininga si Madeline, mahigit 1 dekada nang tumutugtog ng musika si John, madali para sa kanya na ay transition ang kanyang pangunawa sa isang testamento. Kung kukunin niya ang espada, baka mas mabagal pa siya sa pag-unawa nito kaysa sa iyo. So, ganito? Sabi ni Delia habang patuloy sa pag-indayog ng espada. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Ang bilis ng pag-unlad ni John ay talagang makakasakit sa pagmamataas ng isang tao. So, little sister Delia, ikaw at si Ming ang magiging maids of honor ko, di ba? Ngumiti si Delia, oo naman. Ano man ang magagawa ko para mapadali ito para sa iyo. Napangiti si Madeline habang patuloy sa pagtugtog ng matamis na tono. Ang tunog ng himig at isang matalim na espada ay pumupunta sa kalangitan ng hapon. Sa tuktok ng kami, isang madilim na mansyon ang nakatayong tahimik. Ito ay nakakatakot na nakapagpapaalaala sa isang Gothic na simbahan, na may malalaki at makikitid sa bintana. Gayunpaman, ang kapaligiran ay nasira ng bumang na boses ng isang eksperto. Ano ang ibig sabihin mo na talo mo ang mga matuloy na bato sa postahan? Galit na galit si Elder Kami. Tumayo si General sa kanyang harapan, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag mawala ng malay. Kabanata 56. Nanginginig ang General sa tinig ng pinuno ng pamilya ng haligi. 2. Wala akong dahilan. Nawala ko ito sa karaniwang brat. Pero, sa narinig kong patay na siya. Sinubukan kong hanapin ang kanyang katawan, ngunit tiyak na lumubog na ito sa ilalim ng lawa. Walang paraan para makuha namin ang pera. Nakapasok ako sa kwarto niya mga 1 buwan na ang nakalipas, pero, hindi ko mahanap ang pera doon. Malamang nasa kanya. Kung alam ni John na ang nag-alarm sa kanyang silid ay si The General, talagang mahirap sabihin kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Gayunpaman, naramdaman ni Kami na bunutin ang kanyang buhok. Iyon ang mga batong inilaan niya para mapanatili ang betting pool para sa tournament at posibleng suhulan ang Big Sex kung hindi sapat ang kanyang nakababatang anak na si Mayumi para makakuha ng pwesto mag-isa. Ang mga batong ito ay lalong mahalaga dahil matagal na siyang nakarete dahil sa pinsala sa kanyang kaluluwa. Pero ngayon ay wala na ang lahat dahil sa parehong brat na tinapakan niya na parang langgam. Magiging katatawanan ang paaralan dahil hindi mo makontrol ang iyong pagkagumon sa pagsusugal. Hindi ko talaga akalain na mawawala sa akin si Grand Elder Kami. Paano ko malalaman na ang isang batang walang cultivation ay makakasuntok ng 1,500 pounds na puwersa? Ayokong marinig ang sorry mo.
Gusto kong humanap ka ng paraan para maibalik sa akin ang 30,000 malalim na bato. Paano tayo maghohos ng paligsahan at walang singsing sa pagtaya? Ano bang problema mo? May ideya talaga ako tungkol sa Sir Grand Elder na iyon. Noong araw na iyon, nagbenta ang bata ng mga array plate para sa 2 malalim na bato bawat isa. Pinaplano pa niyang ibenta ang mga ito sa mga senior students para sa higit pa. Ang magagawa natin ay kumpiskahin ang mga plato sa ilalim ng pagkukunwari na hindi ito nakakatulong sa tamang pagsasanay. Pagkatapos, maaari nating ibenta ang mga ito sa isang palengke. Sa ganoong paraan, makakabawi tayo ng higit sa 30,000 malalim na bato. Kahit na ang ilan sa mga estudyante ay gumamit ng kanilang mga plato, basta't ibinebenta namin ang mga ito sa halagang 5 o kahit 10 malalim na bato bawat piraso, higit pa namin ang mapupunan ang mga nawawala. Nang marinig lamang ito ay medyo lumuwag ang mga kilay ni Kami. Ang kanyang mga daliri ay nangangati na patayin ang tinatawag na general, ngunit gumawa siya ng maraming bagay na comfortable para sa kanya. Kung hindi dahil dito, paano pa nasa ilalim niya ang isang bastardo? Anong nakatayo ka pa dito? Gawin mo na. Magsisimula ang torneo sa loob ng 1 buwan at kalahati, inaasahan kong gagawin ito ng maayos bago iyon. Pinagmasdan namin ang The General na tumakbo palayo. Nakakalungkot na dahilan para sa isang guro. Bagaman, ang isang bata na walang cultivation ay nakakapag-punch na may 1,500 pounds na puwersa ay medyo nakakagulat. Malamang na maaari nating ibenta ang mga plato na ito bilang tulong sa mga disipulo ng Big Sect sa panahon ng malaking sect tournament. Mag-iipon din ako ng kaunti para kay Little Mayumi para kapag gumaling na siya. Makakabawi ito sa hindi niya paglilinang sa loob ng 2 buwan. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, si Kami ay lumayo sa eksena. Senior Brother Lehabim, please. Buong biyahe, umuungol ka sa galit. Hindi namin maaaring katawinin ang Flame Sword Sect ng ganito. Pinagtitinginan kami ng mga estudyante ng Focus Academy. Paano ako KAKAKAHIYA? Sa tingin nila maaaring PAYAW nila ako may ilang basura Central Pillar World Quota. Mag-aasawa na ang DYOSA ko. At hindi ito sa akin. Senior Kuya, please, narinig ko na kung hindi niya gagawin ito, mamamatay siya. Mas gugustuhin mo pa bang mamatay ang iyong Diyosa kaysa makasama ang iba maliban sa iyo? Nang marinig ito, ang tinawag nilang senior na kapatid na si Lehabim ay sa wakas ay medyo kumalma ang sarili. Tama ka. Pero I swear to do whatever I can to join her harem. Paano naging sapat na malakas ang mahinang karakter na ito na si Akihiko para manatili siyang nakatuon sa kanya? Crush ko siya sa trial world. Tapos crush ko siya sa tournament. How dare niya? UGGGGHHHHHHH. Walang magawa ang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae ni Lehabim habang patuloy silang nakasakay sa isang matingkad na pulang ibon patungo sa Focus Academy. Hindi nakakagulat, ang mga katulad na eksena ay nangyayari tuwing parami ng parami ang nakakaalam tungkol sa kasal ni Madeline. Nagising sa pagkabalisa ang mga liblib na mga henyo na nakareserba na ang kanilang mga pwesto, naghahanda na pumunta sa paligsahan para lang ipakita na sila lang ang karapat-dapat kay Madeline. Sa katunayan, mayroong kahit isang nakatatandang kapatid na babae na nakahalo. Paano magiging karapat-dapat ang isang lalaki sa aking Madeline? Kailangan niya ng babaeng nakakaintindi sa kanya, isang batang babae na may itim na buhok at asul na mga mata ang nakatayo sa ulo ng isang kakaibang ibon. Parang ilusyon, ngunit kung titingnang mabuti, mas tumpak na sabihin na ito ay gawa sa hangin. Oo. Senior Sister Noton, susuportahan ka ng Windblade Sect sa lahat ng paraan. Isang kalbo na batang lalaki ang itim ang balat ang nagmulat ng kanyang mga mata. Totoo ba ang sinabi mo? Oo, Senior Kuya Hashim. Ikakasal na si Lady Sapientia bilang pambungad ng paligsahan. Alam kong garantisado ang pwesto mo, pero, sa tingin ko, baka gusto mong pumunta sa pagkakataong ito. Mabuti. Gusto mong kunin ang babae ko. Titingnan namin kung paano ito gumagana para sa iyo.
Sabihin sa Destruction Sect Elders na pupunta ako. Senior Brother Orbas. Ano ito? Ikakasal na si Lady Sapientia bilang opening act ng Big Sect Tournament. Pumalaklak ang isang matabang bilog na lalaki, siguradong nakataas ang mga kamay ng mga iyon. Pero, nahanap ko na ang mahal ko sa buhay. Si Lady Noton lang ang para sa akin. Kung hindi ko siya mapapangasawa, ang landas ng paglilinang ay magiging asawa ko. Senior Kuya, narinig namin ang mga ulat na lahat ng seeded henyo ay papunta sa Focus Academy. Kasama si Lady Noton. Hindi mo lang siya makikita, makikipaglaban ka sa lahat ng pinakamalakas na maibibigay nila sa malaking sekta. Bakit hindi mo sinimulan yan? Darating na ako, mahal ko. Mapait na tumawa ang mga nakababatang kapatid ni Orbas, at dito namin naisip na kasama siya para sa kompetisyon. Talagang mapalad ang ating Earthbound sect na siya ang ating tinutugon, mapait nilang naisip. Kabanata 57. Ang mga seeded henyo ay patungo sa paligsahan ng Big Sect. At ang gitnang haligi mundo din. Narinig ko na iyon ay isang teleportation array sa Elven Realm. Nagulat ako na hinayaan sila ng Big Sects na magkaroon ng monopolyo dito. Ngunit, sa palagay ko kung kontrolado ito ng isang malaking sekta, isang digmaan ang sumiklab. Sa palagay ko ay maaari ko ring bisitahin ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Gayun din, ang nakatatandang kapatid na si Biridi, ang nakatatandang kapatid na si Sapientia ay ikakasal. Dati siya ang pinakamataas kong layunin, nakakalungkot na may sakit siya. Bakit siya ikakasal? At para kanino? Balita ko si Akihiko iyon mula sa Kamiklan. Napag-alaman na siya ay may disenteng porsyento ng antas ng dugo ng Diyos mula sa pangunahing Kamiklan, kaya siya ay tinanggap sa Kamisect ng Big Sects. Naririnig ko na ang antas ng dugo ng Diyos ay ang lunas para sa nakatatandang kapatid na si Sapientia, kaya nagpa siya ang kanyang pamilya na pakasalan siya. Kaya ganyan, say asterisk, nakakaawa talaga si Madeline, I'm sure ayaw niyang gawin to. Ang mundo ng Elven ay dapat na talagang mabuti para sa ating paglilinang ng halaman, kaya dapat tayong pumunta. Magandang suportahan din ang nakatatandang kapatid na si Madeline, mukhang malapit na siyang gumaling at makakabangon muli. Mahinang nagsalita ang batang babae na may maitim na blonde na buhok at kayumanggi ang mga mata, bumangon mula sa kanyang pagtatanim upang maghanda para sa mahabang paglalakbay. Matagal na simula nang iwan mo ang nakababatang kapatid. Alam kong gusto mong suportahan si Uncle Ale, ngunit dapat mong malaman na ang Array Alchemy ay hindi para sa lahat. Hindi kayang suportahan ng clan ng Aurora Awakening at ang katayuan ko sa Green Blade Sect ay hindi pa ganoon kataas noong panahong iyon. Sana ay umuwi ka na ngayon. Walang pakialam si John sa lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Kung alam niya, malamang umubo na siya ng dugo sa galit. Paano mapakilos ng isang solong babae ang mga henyo ng napakaraming Big Sects, hindi ba ito masyadong exaggerated? Ang hindi niya alam ay ang alindog ni Madeline ay higit pa sa kaunti lang. Ang tanging dahilan kung bakit tila ang mga malaking sekta ang tanging kasangkot na partido ay dahil iyon ay hanggang sa kumalat ang impormasyon. Masasabing kung hanggang saan ang impormasyon, magiging eksakto kung gaano kalayo ang lalakbayin ng mga nakareact dito. Ang tanging dahilan kung bakit naramdaman ng mga henyong ito ng malaking sekta na mayroon silang pagkakataon ay dahil may sakit si Madeline. Bukod doon, unti-unti nang naa-acclimate ang isip ni John sa bagong enerhiya. Ang pilit sa kanyang kaluluwa dahil dito ay naging dahilan upang lumakas ito. Ang aurora ni John, bilang isang resulta, ay dahan-daang pumapasok sa blossoming stage. Kasabay nito, lumalakas din ang katawan ni John, ngunit hindi dahil sa kanyang kaluluwa. Ang dugo ng Demon Kilin at dugo ng Celestial Deer ay talagang gumagawa ng kababalaghan. Si Little Black ay nanonood, nakahiga sa dibdib ni John, habang ang mga itim na kaliskis na natatakpan ng mga kristal ay kumikislap papasok at wala na sa dibdib at mga braso ni John. Ang kanyang aura ay kung minsan ay magaan at dalisay, at kung minsan ay madilim at mabigat, na lumilikha ng isang nangingibabaw na dichotomy. Matambok ang katawan ni John, tumangkad at mas matipuno.
Hindi niya alam, lumipas na ang kanyang 17th birthday, at halos 2 metro na ang taas niya dahil sa dugong essence. Ang kanyang payat na katawan ay mas malinaw at mas malaki, ngunit nananatili pa rin siya sa isang slim, malakas na hitsura. Ang kanyang mga tampok ay tumaas sa isang uri ng devilish handsomeness. Naging mas maputi ang kanyang balat habang lumalakas at lumakas ang kanyang katawan, na umaayon sa 5% ng parehong patak ng dugo na sumanib dito. Dagong. Ang dagandong ng isang dragon na lumabas sa bibig ni John habang ang huling dugo at mga alaala ay sumanib sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata habang kumukupas ang mga kaliskis at bubog at tinitigan na 2 linggo pa ang lumipas. 1 buwan at kalahati na lang ang natitira. 1 buwan at kalahating pakikibaka ang natitira. Kung gayon, hinding-hindi na kita hahayaang magpumiglas. Eli. Oh, ha. Sorry Uncle Ale, hindi ko pinapansin. Napabuntong hininga si Uncle Ale, alam kong iniisip mo si John. Pero, malupit ang martial world. Nang walang suporta, o walang pagpayag na iyuko ang iyong ulo, halos imposibleng mabuhay. Nakakahiya lang na namatay ang ganitong henyo. Pero, kailangan nating magpatuloy. I've decided na babalik ka sa clan. Hinayaan mo ang sarili mong mabuli dito ng napakatagal para sa kapakanan ng matandang ito. Si Eli ay same time na nakikinig kay Tio Ale, ngunit hindi niya maiwasang matawa sa huling linya, matanda. Wala ka pang 30 uncle. Kung alam ng mga elder dito na hindi nila ginagalang ang isang henyo, uubos sila ng dugo sa panghihinayang. Bahagyang tumawa si Tio Ale, matalim ang mga mata ng batang iyon na si John, parang alam niya mas bata ako sa hitsura ko. Pero, huwag mong subukang ibahin ang usapan. Ang kaguluhan mula sa kasal ni Lady Madeline ay naging sanhi ng lahat ng mga binhing henyo sa kanilang paghahanda para sa legacy na mundo. Bilang karagdagan, ang Elven World ay magbubukas sa lalong madaling panahon. Paano makaligtaan ng iyong nakatatandang kapatid na babae ang alinman sa 2 bagay na iyon? Babalik ka sa kanya kapag natapos na ang lahat. Ang iyong paglilinang ay pinipigilan sa maliit na lugar na ito, ang iyong talento sa alchemy at herbology ay higit pa sa akin kwentang panaginip. Tito Ale? Babalik ako, pero sasama ka sa akin. Paano mo inaasahan na maging isang array alchemist dito sa lahat ng lugar? Maaaring kailanganin nila ang isang nangungunang alchemist na tulad mo, ngunit gayon din ang maraming iba pang mga lugar. Isa pa, sa tingin ko ay short-sighted ang angkan ng Bear ED. Pinili nilang tumuon sa kalahati lang ng mga misteryo ng array alchemy dahil duwag sila. Iginagalang kita higit sa sino man sa kanila, Tio. Napabuntong hininga si Uncle Ale, hindi naman sa mga duwag sila, nagsimula ng supilan ng mga alchemy divisions ang array alchemist, wala nang nag-iisip na may darating pa. Mula nang mapuksa ang Celestial Deer Clan, ang mundo ay nagsimulang mawala ng parami ng mga pamamaraan ng paggawa ng mga nangungunang dalubhasang alchemist. Kaya, hinati nila ang isang trabaho sa 2, ganap na sinisira ang mas malalim na kahulugan sa likod ng sinaunang propesyon. Umiling si Tito Ale. Ang katotohanan sa pagbagsak ng array alchemy ay mas malalim kaysa sa sinabi niya, at mas masama din ang likod. Ngunit, nabigitan na niya ang kanyang maliit na pamangkin sa kanyang mga pangarap. Kabanata 58. Napabuntong hininga si Tio Ale. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpasya siyang magpatuloy. Kahit na ayaw niyang magsabi ng marami, gusto niya man lang mag-iwan ng mga breadcrumb para sa kanyang munting pamangkin. Kung isang araw ay matanda na siya at sapat na ang lakas upang magkaroon ng pagkakataon para sa kanyang sarili, kaya niya. Ang kahulugan sa likod ng array alchemy ay mahirap makuha, ngunit mula sa aking pag-aaral, naunawaan ko na ang pag-unawa sa buhay at mga halaman, at ang pag-unawa sa mga arrays at formations, ay hindi mapaghihiwalay na konektado. Paano makakabuo ang isang tao ng isang maayos na hanay nang hindi naaayon sa kapaligiran sa kanilang paligid? Ang layunin ng array ay literal na lumikha ng bagong batas at kaayusan sa limitadong espasyo. Paano mo magagawa iyon nang hindi nauunawaan ang mga batas sa simula? At paano ang alchemy?
Ang iyong layunin ay lumikha ng bagong buhay sa anyo ng paghugpong ng mga halaman o mga pildores na maladyos, na ang ilan ay may sariling mga kaluluwa. Paano mo magagawa iyon nang hindi nauunawaan ang paraan ng pagmamanipula sa mga batas ng mundo? 1,000,000 beses nang narinig ni Eli ang pananalitang ito, ngunit nabighani siya nito. At gayon pa man ang mga tinatawag na mga eksperto sa nobela ay tila iniisip na ang paghihiwalay ay ang paraan upang gawin ito. Sa palagay ko, kahit na ang nabubulok na pangunahing hanay ng alchemy branch ay nakatayo sa itaas ng anumang formation o alchemy branch. Napangiti si Eli, sayang naman at hindi pumayag ang angkan sa iyo tiyo. Kami ay natigil sa mga paraan ng alchemy, ngunit ito ay nakakasagabal sa aming hinaharap. Kung walang pag-unawa sa mga arrays at pagmamanipula ng mga batas, imposible ang transcending sa Grandmaster Alchemy. Ayos lang naman uncle. Bago si John, huminga ng malalim si Eli, may iniwan siya sa atin. Hindi niya nakalimutan ang aming munting paksayon. Sa mga array plate na ito na iniwan niya, hindi lang natin masusubukan at maiintindihan ang kalahati ng array alchemy, maaari nating ibenta ang mga ito para mapundohan ang iyong aurora sa 20%. Sa ganoong paraan, maaari kang maging isang array alchemist. Huwag kang tanga Eli, ang pagbukas nito sa 10% ay sapat na para sa akin. Bubuksan namin ang sa iyo hanggang sa 15%, ang iyong potensyal ay mas mataas kaysa sa akin. Magpo-proteste na sana si Eli nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang tiyo. Napailing na lang siya at mapait na ngumiti. Bukod dito Eli, dapat ka ring tumutok sa iyong paglilinang. Bukas ang mundo ng Elven, at dapat nandito na ang kapatid mo. Sumama ka sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, inalis nila ang karaniwang sistema ng kota sa taong ito. Tila gusto nilang makahanap ng ilang mga item at gusto ng karamihan sa mga tao na naghahanap. Talaga. I haven't seen Big Sister in forever, I miss her. Sige. Pupunta ako. Oliver. Ikaw mahina fuck. Lumabas ka dito. Ang malakas na tawa ng isang maapoy na pulang ulo ay pumuno sa gitnang bubong ng haligi. Bamantong hininga si Oliver, Jr. Lehabim, ikinagagalak kitang makita. Sok sok sok, 21 na at nasa foundation stage pa lang. Hindi ba't nakakahiya na maging kasing lakas ng iyong nakababatang kapatid na babae? Magpapasalamat ako dahil pinatay mo ang lalaking minahal niya, pero hinahayaan mo siyang magpakasal sa isa pang taunan. Kailangan ko ng paliwanag. Bakit hindi ako pakasalan ng babae ko? Nagdilim ang ekspresyon ni Oliver, ngunit bago pa siya makasagot, isang malalim at matunog na boses ang hamarang sa kanya, napakalakas ng loob mo Sparky, para angkinin ang aking Diyosa bilang iyong babae. Gusto mong makipag-away kalbufok? Itong si Oliver na ito ay hindi kahit na hinamon ko siya, ngunit sigurado akong nakabukas ka ng siyam na meridian, tama? Kung hindi ito ay hindi magiging anumang masaya, Lehabim cracked his knuckles. Nagsimulang tumulo ang isang ugat sa nagniningning na ulo ng dark-skinned teen, sabihin mo na isa pang beses na nag-half-cock ka ng fire aim. Tila lalong lumiwanag ang maapoy na pulang buhok ni Lehabim habang sumusugod siya kay Hashim. May ngiti siya na hindi ngiti sa mukha niya. Ang pagkakalbo sa murang edad ay nakakatanda na. Sa tingin mo kaya mong magsalita ng ganyan kahit kanino lang. Ngumiti ng mapait si Oliver, sinusubukang makialam, guys, please. You're valued guests of our Focus Academy, hindi kayo makakalaban dito. Napalingon silang dalawa kay Oliver, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Shut the hell up Oliver, ang tanging dahilan kung bakit hindi kita nabugbog ng buo ay dahil sa kapatid mo. Ngunit, kung isa sa alang-alang mo na pinatay mo ang impotent fuck na iyon, sa palagay ko ay hindi ka na niya mapoprotektahan ng labis, tama? Ibig sabihin kaya kung sipin ka nang hindi nababahala na galit siya sa akin. Boomed Hashim. Nakakuyom ang mga kamao ni Oliver. Ang kanyang relasyon sa kanyang nakababatang kapatid na babae ay ang kanyang masakit na lugar noong nakaraang buwan. Ngunit, siya ay isang henyo pa rin sa kanyang sariling karapatan. Paano kung nasira na nila ang yugto ng pagbuo ng Meridian? Pinipilit muna niya ang kanyang mga kalooban upang patatagin ang kanyang pundasyon. Titingnan natin kung sino ang yumuyurak sa kung sino sa tournament ng Big Sect,
sabi ni Oliver na nagngangalit ang mga ngipin, hindi ako katulad ninyong mahina na tinatawag na mga henyo, gusto kong pasukin ang aking mga meridian ng 3 kalooban, hindi lang 1 o 2. Pagkatapos kong makahanap ng prutas na wind intent sa mundo ng Elven, tama akong papasok sa yugto ng meridian formation. Napatingin si Lehabim at Hashim kay Oliver na may bahagyang pagtataka, mukhang naintindihan na niya ang 2 wheel. At gustong maunawaan ang pangatlo. Ang totoo, ang yugto ng meridian formation ay isang realm ng pagbubukas ng 108 meridian. Upang gawin ito, kailangan mong pasiglahin ang mga saradong meridian sa iyong pag-unawa sa mga kalooban. Ito ay nagpapataas ng iyong kaugnayan sa iyong mga napiling kalooban at nadagdagan ang iyong mga pagkakataon na maunawaan ang kani-kanilang mga layunin sa paglaon sa paglilinang, hindi pa banggitin ang paggawa ng iyong mga meridian na mas matibay para sa mas mataas na antas ng paglilinang. Karaniwan, ang mga regular na magsasaka ay nakakaintindi lamang ng isang testamento bago ito gamitin upang pasiglahin ang kanilang mga meridian openings. Ang isang henyo ay gagamit ng 2. Tila gusto ni Oliver na gumamit ng 3 para gawin iyon, ngunit bumagal ang kanyang paglilinang dahil dito. Sa kasalukuyang antas ng pangunawa ko sa mga habilin, huwag kang maniwala na hindi ko kayo maaaring hatiin ng 2 sa kinatatayuan mo, tumindi ang mga mata ni Oliver habang lumilipad sa paligid niya ang mga umiikot na sword chi. Kabanata 50. Iyan ay, 5th level sword wheel. Isang hajejek ng babae ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan, huwag ka ngang masyadong madrama kuya, alam mo namang hindi makapagpigil ang 2. Kung kasing ganda mo ang gwapo mo, baka ikaw na lang ang ipagsapalaran ko imbes na ang Diyosa kong si Madeline. Isang ibong gawa sa hangin ang lumipad pababa, nag-disperse upang ipakita ang isang matangkad na babae na may itim na buhok at asul na mga mata. Nakikita kong mahilig pa rin kayong 2 na walang suot na kamiseta, ipinilig ni Noton ang kanyang magandang ulo pagkatapos tumingin kina Hashim at Lehabim, mga barbaro. Napaawang ang labi ni Oliver, brother-in-law. Sino ang bayaw mo? So, si Lady Jessica Noton. It's a pleasure, magalang pa ring sagot ni Oliver. Tumango si Jessica kay Oliver, bago ibinaling ang tingin kay Hashim at Lehabim. Akala mo ba ang aking Madeline ay haanga sa iyong mga ulo na puno ng testosterone? Naiinis kayong 2 sa akin. Mayroong 1,000,000, trilyong lalaki sa mundong ito na mas matipuno kaysa sa inyong 2, kaya kung maligo ka at magsuot ng sando, mabaho ka sa hangin sa gabi. Halos sampelan ni Oliver ang sariling noo, hindi mo ba pinipilit na tumigil sila sa pag-aaway? Ngayon ay nagdadagdag ka ng panggatong sa apoy. Ibinaling ni Lehabim at Hashim ang kanilang mainit na mga tingin kay Jessica, ang kanilang mga mata ay gumagala sa kanyang masikip na itim na training suit. Nakakahiya na ang ugali niya ay hindi kasing elegante o kaaya-aya gaya ng kay Madeline. Tumango si Hashim bilang pagsang-ayon, hindi rin siya kasing ganda. Sabay na tumango sina Lehabim at Hashim na parang bigla silang naging matalik na magkaibigan. Sino bang nagsabing hindi kasing ganda ang pag-ibig ko? Panipi. Isang bilog na batang lalaki ang lumapit sa grupo nang malapit ng mag-apoy ang mga spark. Napaawang ang labi ni Jessica, sino ang mahal mo? Hindi ko kailangan na protektahan mo ako Orbas. Maaari kang manahimik, o maaari mong tikman ang aking mga talon ng hangin tulad ng 2 ito. Si Oliver, nang makita ang isang away na malapit ng sumiklab, ay tumalon muli upang subukang mamajetin, mga kapatid, ate, pakiusap. Bukas ng umaga ang gitnang haligi ng mundo. Alam kong ayaw ninyong lahat na mapahamak bago iyon. Pag-usapan na lang natin ang martial arts tulad ng dati. Isang batang babae na may maruming blonde na buhok at kayumangging mga mata ang dahan-daang naglakad patungo sa grupo, tama si Brother Sapientia. Paano kung ilabas mo ang iba pang mga henyo ng Focus Academy, Oliver? Baka makatulong ito sa pagbabawas ng sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Oliver, nang makita ang dalaga ng Bir-Idi clan. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang isang mahinahong ngiti. Dahil gusto ni Sister Venus na makita ang alumni ng Focus Academy, tatawagan ko sila.
Kasalukuyang sinusubukan nina Cheng-Lei at Akihiko ang kanilang makakaya upang manalo sa kanilang mga mapapangasawa, ngunit naroon pa rin si Draco at ang nangunguna mula sa ika-6 na taon. Makakatawag din ako ng ilan pang promising henyo. Tandaan ang Abayos. Bagamat malamang na siya ay namatay, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay medyo henyo rin. Kamakailan lamang ay naging 17 sa panahon ng Tagsibol, ngunit kamakailan lamang ay pumasok siya sa ika-6 na layer ng pundasyon. Gayun din, nariyan si Tommy mula sa pamilyang Storm. Parang siya ang top genius nila. Siya ay malapit ng mag-19 ngunit nasa ika-8 layer na. Ihahatid ko sila. Mukhang excited si Lehabim, Ave. Pulang-pula din siya no. Hindi ka pa nakakapag-focus sa isang babae pero sa tingin mo may karapatan kang hanapin ang aking Diyosa. Nagsalita si Hashim sa panghahamak. Ikaw ang kausap. Hindi ka man lang makakausap ng magiliw sa mga nakatatandang kapatid na babae ng pamilya Duko nang hindi nauutil. I swear ang ningning sa iyong ulo ay lumalakas ng 10 beses kapag nandyan sila. Ikaw. Ito ay tinatawag na malusog na paggalang. Isang malusog. Respeto. Masungit na sabi ni Hashim. Nakasusuklam. Naiinis na sabi ni Jessica. Gusto mo ba ng tubig mahal ko? Hindi na hinintay ni Orbus ang sagot habang dinala niya ang isang pitchel ng tubig at nagsali ng isang tasa para kay Jessica. Kinuha ni Jessica ang tasa ng may harumph, kung alam ko lang kung saan nananatili ang aking Madeline, kung gayon hindi na ako kailangang narito, bulong niya. Halika halika. Umupo sa hapagkainan. Malapit nang dumating ang mga henyo ng Focus Academy. In the meantime, pwede naman tayong mag-usap. I actually have questions I wanted to ask you about the Wheel of Wind, Jessica, nakangiting sabi ni Oliver. Kinaumagahan, daan-daang kabataang lalaki at babae ang nakatayo sa itaas na palapag sa ibaba ng bubong ng Central Pillar. Ang mga ulo ng pamilya ng haligi ay tumayo sa harap ng karamihan bago si Potty and Eva ay humakbang pasulong upang magsalita. Tulad ng alam mo, ang Focus Academy natin ay itinayo sa mga nasira ng dating Celestial Deer Sect. Bagamat ang nahanap namin ay kaunti lamang at maiimbak lamang sa maliit na silid-aklatan sa aming center pillar, may isang bagay na naiwan sa pinakamagagandang kondisyon, ang center pillar world. Ito ay talagang isang teleportation array sa kung ano ang pinaniniwalaan namin ay isang elven forest. Hindi man lang kami sigurado sa grade ng array, kaya hindi namin matiyak kung gaano kalayo ang teleport nito sa iyo at tiyak na hindi ka mapoprotektahan. Nalaman namin sa paglipas ng mga taon na habang maaaring payagan ng pamahalaang Elven ang mga nakababatang magsasaka, pinapatay nila ang mga magsasaka sa itaas ng 25 ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala kami na maaaring may kinalaman ito sa isang kasunduan ng Elven Kingdom sa Celestial Deer Sect. Bagaman hindi tayo makatitiyak, ang impormasyong natamo natin ay nagbubuwis ng buhay ng maraming matatanda. Seryosohin mo ito. Bagamat walang limitasyon sa dami ng beses na magagamit natin ang array na ito, nangyayari pa rin ng 10,000 malalim na bato para ma-activate. So, ito ay isang mabigat na pamumuhunan para sa ating paaralan. Siguraduhing hawakan ang pagkakataong ito. Automatikong i-teleport ka ng array pabalik sa isang buwan. Good luck. At mag-ingat. Dapat kang manatili sa mga itinalagang lugar. Nang matapos ang boses ni Potty and Eva sa pagtawag, ang tunog ng nasa sabik na Saturday ay napuno sa sahig. May alam ka ba tungkol kay Elven World Big Sister? Pinulo ni Venus ang maruming blonde na buhok ng kanyang nakababatang kapatid na may banayad na ekspresyon sa kanyang mga mata. Not much. Pero alam ko na may tinatawag silang intent fruits doon bukod sa cultivation fruits. Ang mga bunga ng layunin ay ginagawang mas madaling maunawaan ang mga kalooban at, kung ang mga ito ay may sapat na kalidad, mga layunin. Ang cultivation fruits ay gumagawa ng body tempering at meridian formation na mas banayad at makinis. Bukod dito, sa kapaligiran ng kalikasan sa kanilang kaharian, ito ay napakabuti para sa amin ng angkan ng Viridi. Masunurin namang tumanggo si Eli, pumayag si Tito Ale na bumalik ate, buti naman di ba? Ngumiti si Venus, syempre, miss na siya ni tatay.
Mas na-miss ka niya, sobrang tigas ng ulo mong pumunta dito. Napangiti si Eli na parang batang ipinagmamalaki ang kanyang mga ginawa. Napahadjejek lang si Venus at lumingon sa kumikislap na hanay. Kabanata 6 na po. Sa sandaling iyon, isang matangkad at maislan ang mukha na blonde na buhok at asul na mata na binata ang naglakad patungo sa likuran ng dalawang babae bago sila nagulat at niyakap ang dalawa. Tumalon si Ava, sinusubukang iwasan ang braso, ngunit tila ito ay isang hindi magagalaw na bundok. Tammy. Isang nangingibabaw na boses ang umalangaw sa tenga ni Ava, paano kung ipakilala mo ako sa iyong kaibigan? Natigilan si Tammy, pabalik-balik ang tingin sa binata na nakahawak sa kanila, ito ang kaibigan kong si Ava, nakatatandang pinsan. Magkasama tayong maglalakbay sa mundo ng Elvan. Well, dapat may space ka pa para sa isa, tama? Bagamat binansagan ito na parang tanong, parang hindi naman. Napangiti ng mapait si Tammy, nakatingin sa nagtatanong na tingin ni Ava. Nagkunwari siyang ignorante at nagkibit-balikat. Ngunit, sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay nahuhulog na siya. Kaya hindi mo lang ako ginawang patayin ang lalaking mahal ko. Plano mo ring ipagalit sa akin ang matalik kong kaibigan habang buhay. Magaling ang pamilyang Storm. Magaling talaga. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tammy habang nagkukunwaring siya ang kanyang normal na bubbly self. Well, let's go then, elder cousin. Kapag mas maaga tayong nakarating doon, mas maraming mapagkukunan ang makukuha natin. Oh, so pinsan ka ni Tammy. It's nice to meet you, nakangiting sabi ni Ava. Medyo naguguluhan siya kung bakit hindi pa niya ito nakita. Lahat ng miyembro ng pamilya Storm ay dumalo sa akademya, tama ba? Pero, hindi na siya nag-abalang magtanong, parang hindi naman ito masyadong importante sa kanya. Ako si Baal, nakakatuwang makilala ang isang napakagandang babae. I'm looking forward to the next month, nakangiting sabi niya. Bagamat parang walang mali sa ngiti sa ibabaw, at sa totoo lang ay medyo gwapo siya, pakiramdam ni Ava ay parang may kakaiba. Ngunit, nagtiwala siya na hindi siya dadalhin ng kanyang matalik na kaibigan sa anumang hindi matutubos na sitwasyon. Kaya, itinulak niya ang pakiramdam, ngumiti pabalik. Sa likod, isang grupo ng 4 na blonde na buhok at asul ang mata ng mga miyembro ng pamilya ng Storm ay tumingin kay Baal. Kaawa-awang babae, mukhang iba na ang tingin ni Baal. Kailangan ba talaga niyang pilitin si Tammy? Sabi ng isang batang babae na nakatali sa kanyang malawak na dibdib. Hindi mo sinasadya iyon, kaya hindi ko alam kung bakit mo sinusubukan at tunog empathetic. Autumn, sabi ng isa pang batang babae na may isang connectable sibat na bali sa dalawa sa kanyang likod. Siguro kung malakas siya, hindi na niya kailangang harapin ang lahat ng ito. Dahil siya ang pinakamahina, syempre mabubuli siya at ipapadala sa basurahan na ito ng isang paaralan para kontrolin ang sitwasyon, pakli ni Autumn. You're well aware that she may be the weakest, but she's also the youngest and has talent in her own right. Not to mention the fact na hindi biro ang kuya niya. Kung patuloy mo siyang binubuli, baka hindi ganoon kaliwanag ang kinabukasan para sa iyo, sabi ng isang napakalaki at matapang na lalaki. Siya ay halos masyadong matangkad, nakatayo sa 2.5 metro ang taas. Sa katunayan, marami sa mga tao ang hindi napigil ang tumingin sa kanya. Lalo lang lumala na mayroong isang napakalaking braso na may kapal na 4 na metrong haba na sibat na nakadikit sa kanyang likuran. Nangingibabaw ang kanyang aura sa kabila ng tamad na tingin sa kanyang mga mata. Huwag kang ang spoiler, Dagan. Hindi ko siya pinalabas na binubuli. Pero, hindi rin ako sapat para pigilan si Baal sa pang-aapi sa kanya, ikaw lang. So, bakit wala kang nagawa? Napatingin si Dagan sa kanyang pinsan. Mga ad ng Pop Future. Kilala mo ako Colidora, paano ako mapapabuti kung hindi ako magkakaroon ng anumang pressure? The thought of her catch up one day and dear Okan ang pride ko talagang kumukulo ang dugo ko, ang tamad na tingin ni Dagan ay nag-transform habang nagdidilim ang asul niyang mga mata. Nagsimulang tumalbog ang elektrisidad sa kanyang malalaking kalamnan habang ang mga arko ng arko, pula at asul ay nagmula sa kanya.
Tila kahit na ang dagan na ito ay tila isang tinig ng katwiran, siya ay isang malaking salot sa lipunan tulad ng iba pang kabataan ng pamilya Storm. Kailangan mong kumalma ang lahat. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo kay Elven World, ngunit kailangan pa rin naming panatilihing mababa ang profile dito. Kahit si Tammy ay inilihim ang kanyang paglilinaw. Don't fuck it up, isang mahinang boses ang pumipigil sa aura ni Dagan. Tumawa si Dagan, mukhang kailangan din kitang bantayan, Blade. Gawin mo ang lahat ng gusto mo basta hindi masira ang plano. At tandaan na huwag hawakan ang mga henyo ng Big Sec, bahagi iyon ng deal. Isang mahinang liwanag ng Spear Chi ang umikot sa paligid ni Blade habang naglalakad siya papunta sa array, Terra na. Diba ang sabi ng lalaking ito ay magpaka-low profile lang. Dadalhan nila tayo sa isang maagang kamatayan. Walang magawang nagkatinginan ang dalawang babae, bago sumunod sa kani-kanilang mga nakatatandang kapatid. Umupo si John, nanginginig habang pinagmamasdan si Death Chi na tumakas sa kanyang katawan, mukhang minaliit ko itong kamatayan Chi, salamat. Hindi na malaya ni John kung gaano siya kaswert dahil malinis ang Death Chi na ito sa kanya. Kung wala ang intervention ng Celestial Lady, ang masamang epekto ay susunod sa kanya habang buhay. Hinawakan ni John si Little Black habang dinidilaan ng maliit ang mukha niya. Sa pagtingin sa kaibig-ibig na malalaking itim na mata ni Little Black, tinapot niya ang kanyang ulo. Simula ngayon, ikaw ang aking nakababatang kapatid. Ang iyong ina na ngayon ang aking nag-iisang Panginoon sa buhay na ito. Isang master para sa isang araw, isang ina para sa buhay. Hindi bababa sa iyo ng sinabi ng mga aklat na iyon tungkol sa kultura sa martial world na ito. Kapag naging malakas na tayo, ilalabas natin ang impyerno sa angkan ng matanda mo. Pagkatapos, bubuhayin natin ang Celestial Deer Sect, malumanay na sabi ni John. Nakayakap si Little Black sa dress shirt ni John.